Namin, promote ako, pasado ako, kahit di naman ako nag-aral ng maayos. Di nga ako gumagawa ng assignment. Lagi nga akong absent. Di rin ako gumagawa ng mga subject. Wow, pasado pa talaga ako. Hello guys, anong masasabi nyo sa video na to? Agree ba kayo sa naging desisyon ng teacher niya na ipasa siya? Kahit amyado naman yung bata na hindi siya nag-aaral, hindi siya pumapasok sa klase at lagi siyang bagsak. Nakita ko lang tong video na to sa feed ko kanina lang at ito yung caption. So ang sabi niya, calling all teachers, anong say nyo? Sa bagay, di mo din masisisi bakit dumadami sila. Sana kasi wag tayo pasa ng bata dahil lang naaawa ka or dahil tinatamad ka mag-remedial. Kaya ipapasa mo na lang. We became laughing stock to students. Ayun. As you can see naman sa video na pinili natin kanina, proud na proud pa yung bata or yung estudyante nga na pumasa siya kahit na hindi talaga siya nag-effort para mag-aral. Parang ginagawa niyang katatawanan yung teacher niya na bakit daw ganun. Pinasa siya kahit na walang effort na binigay sa pag-aaral. Ako naman nung estudyante pa ako, super na-appreciate ko yung mga teachers na bihirang magbagsak pero hindi naman yung ganitong point ha. May mga teachers na nagbibigay ng mga tres, ganyan nung college and 75 naman nung high school, elementary and it means na meron ka pang kailangang gawin para pumasa. Pero kung malayo talaga sa katotohanan yung grades ng estudyante, understandable naman siguro kung ibabagsak nyo siya, 'di ba? Kasi sila din yung mahihirapan sa mga next subjects nila sa next grade. At binigyan mo lang ng problema yung next advisor ng mga ganitong bata na hindi talaga deserving na pumasa. Dahil sila yung mahihirapan na turuan itong batang to na wala naman talagang natutunan sa previous level or previous grade nila. Pangalan nyo din yung nakataya. Bakit ganito? Mapapatanong yung next advisor na teacher na bakit nakapasa to? Bakit pinasa ni teacher A ito, di ba? Kayo din yung mapapahiya sa dulo. So, kung sino ang teacher ng batang to na nasa viral video, sana ay napapanood mo to at maging lesson learned para sa'yo na sana ay gawin mo ng tama yung trabaho mo. Di ko alam kung magkano yung sinasahod mo dyan as a teacher, kung malaki ba or maliit. Pero sana hindi bare minimum yung ginagawa mong trabaho sa pagiging teacher. Kung ayaw mong magbagsak ng estudyante or tinatamad kang mag-remedial class, huwag ka na lang siguro maging teacher. Dahil yung mga ganyang teacher, ang isa sa mga reasons kung bakit until now bagsak ang Pilipinas sa student assessment for 2 consecutive years. So sana ay pumasa tayo this 2024. Ayan, as you can see naman sa balita noong 2023, for the second straight assessment, the Philippines landed in the bottom 10 out of 81 countries in reading comprehension, mathematics, and science, and showed minimal improvement results of the 2022 program for international student assessment test revealed. Ayan. So, pasa kayo ng pasa ng mga hindi naman deserving na estudyante tulad nung bata kanina na aminadong hindi nag-aral, hindi pumapasok, laging bagsak, pero pinasa. 'Di ba? Paano pa yung future nitong batang to? Siya din yung mahihirapan kapag siya ay nag-level up sa high school, sa college, until siya ay maghanap ng trabaho kung ang knowledge niya ay very minimal lang dahil pinasa lang, dahil tinatamad yung teacher mag-remedial class or tinatamad magbagsak yung teacher siguro dahil natatakot siyang masumbong kay Tulfo. Pero kayo ba, anong masasabi nyo sa issue na to? Dapat bang ibagsak ang estudyante kung malayo sa katotohanan ang grades niya at ang performance niya sa klase? Comment down below.